Si Juan Luna ay pinakakilala natin bilang isang tanyag na pintor, hindi lang sa among Filipinos but in Europe. Remember, Juan Luna was also part of the Ilustrados with Jose Rizal, and they were the ones who instigated our desire for freedom. Juan Luna was able to prove it. But it can also bring, yung being the best that you can be, might also bring honor to your country. And you become part of the national development. Pero, we have to learn from his mistakes. How do you deal with downfall? How do you deal with frustration? How do you deal with personal crisis? Violence will not help you. Bigay natin kay Juan Luna yung tamang lugar niya sa ating kasaysayan bilang tagapag-ambag sa pagbabago at sa pagbubuo ng bansang Pilipinas. It's been a legend in the art world that there's this painting, but it's only been seen in color prints. Nobody's ever seen a photograph of it. Parang nawala na siya. May mga chismis na sa Europe daw, pero chismis lang. Juan Luna, historian ako, pero parang hindi ko pa na-encounter to. No one knows where it is and that you have to find it. And it's a great treasure if someone finds it. Bayani, alagad ng sining, Pilipinong nagdala ng karangalan sa bansa. Diyan kilala ang pintor na si Juan Luna. Ngunit ano nga ba ang naging ambag ng kanyang mga obra sa kasaysayan ng ating bansa? Actually, si Juan Luna, mas ang sabihin natin, baligtad yung journey niya. Kasi di ba, nagpunta siya sa Espanya, alam mo, meron siya agad mga commissions na malalaking painting. 1880, yung The Death of Cleopatra, La Muerte de Cleopatra. Matapos manalo ng second prize ng Death of Cleopatra sa isang patimpalak sa Madrid, binili ito ng Spanish government at dinisplay sa Barcelona Museum. Ito ang naging daan upang mas makilala si Juan Luna bilang isang mahusay na pintor. 3 taon matapos niyang gawin ang Death of Cleopatra, ginawa naman ni Juan Luna ang isang piyesa na naghanay sa kanyang pangalan sa isa sa magagaling na pintor sa panahon niya, ang Spoliarium. Ang painting na ito ay isa sa tinuturing na pinakamalaking painting sa ating bansa. Ang Spoliarium ay nagpapakita ng madudugo at bayolenteng eksena sa gladiator combat. Ang nasabing painting ay binuo sa loob ng 8 buwan. Matapos ang maraming bosetos o sketches ng painting na ito, isinali ni Juan Luna ang Spoliarium sa National Exposition of Fine Arts in Madrid, kung saan nanalo ito ng first gold medal. Nakilala siya agad. Naging gold medalist pa sa Exposition de Bellas Artes de Madrid. Matapos manalo ng gintong medalya ng Spoliarium, ay in-exhibit ito sa 3 bansa. At noong 1885 ay binili ito ng provincial government ng Espanya sa halagang 20,000 pesetas. Ayon sa mga kritiko, bukod sa technical meaning ng painting na ito, maraming namangha sa pakahulugan ni Luna dahil ito ang nagpapakita ng kalagayan ng mga Filipino noong Spanish regime. Para mas maintindihan at makita ko ng aktwal ang piyesang ito ni Juan Luna, ay binisita ko kung saan ito nakalagak. Kasalukuyan itong may kita sa itinuturing na tahanan ng iba't ibang painting collections ng ating bansa, ang National Museum of Fine Arts.
Pagpasok mo pa lamang sa National Museum of Fine Arts ay bubungad sa inyo ang itinuturing na largest painting in the Philippines at isa sa pinakamahalagang obra sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas, ang Spoliarium. Matapos ang restoration ng painting na ito noong 1957 at noong sumunod na taon ay tinurn over ito sa Philippine Ambassador to Spain na si Manuel Nieto Sr. at ipinadala sa Pilipinas bilang regalo mula sa gobyerno ng Espanya. Nang makita ko ng personal ang Spoliarium, hindi ko maiwasang mamangha. Iba pala yung pakiramdam na kung dati sa libro ko lang ito nakikita pero ngayon, aktwal na nasa harapan ko ang isang obrang nagbigay ng mataas na pagkakakilanlan kay Juan Luna sa Europa. Yung Spoliarium, mahalaga siya sa kwento ng Pilipinas kasi para rin siyang halaga ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kasi nung kumalat yung mga larawan nito at kumalat yung fame ni Juan Luna at pinatunayan niyang tayo magaling sa mga Espanyol, visual yon. So, kumalat yon, naging kilala yung Juan Luna at nakatulong yon kung paano tayo nabuo bilang isang bansa. So, it's not just the Noli Me Tangere of the El Filibusterismo, or it was not just Rizal. Kahit si Luna at yung iba pang makasama sa propaganda, lahat ng works nila, nakabuo yun sa atin, nakatulong sa atin na lampasan yung kaisipan na tayo Ilocano lang, Bisaya lang, no? Bicolano lang, Tagalog lang, Kapampangan lang, Moro lang, kundi lampasan yung kaisipan na yon para magsama-sama tayo bilang Pilipino. Kaya yung Spoliarium is really one of the artworks that helped create our nation. Bukod sa makasaysayang Spoliarium, dahil andito naman ako sa National Museum ay dinaanan ko na rin yung iba pang mga obra ni Juan Luna. Ang ilan sa mga yan ay ang Parisian Life o mas kilala rin sa tawag na Interior d'un Café. Ang painting na ito ginawa ni Juan Luna noong siya ay nasa Paris, France mula noong Oktubre 1884 hanggang Pebrero 1893. Isa sa mga napansin ko sa painting na ito ay mas lighter ang kulay at mood nito. Malayo ito sa kulay at mood ng Spoliarium. Nakita ko rin ang isa pa sa mga obra ni Juan Luna na narito rin sa National Museum, ang Portrait of a Lady. Ang obrang ito ay umani ng iba't ibang mga kontribusyon na komento. Bukod sa mga kilalang paintings ni Juan Luna, may kita rin rito ang ilan sa mga kanyang obra katulad ng Una Bulaqueña na inihayag din bilang pambansang yamang pangkalingan. May kita rin rito ang portrait ni Juan Luna na ipininta ng kanyang matalik na kaibigang si Felix Resurrección Hidalgo bilang kanyang regalo kay Luna bago ang kanyang kasal. Isa sa pumukaw ng atensyon ko matapos kong makita ang mga obra ni Juan Luna dito ay ang napakalaking litrato niya na nakadikit sa bandang likuran ng silid na ito. Ang narawang ito ay kuha sa labas ng studio ni Luna sa Paris.
Habang pinagmamasdan ko to, napansin ko sa larawang ito ang napakalaking painting sa kanyang kanang bahagi. Sinasabi ng mga historian, itong piyesang ito ang palaging daladala ni Juan Luna. Ngunit nasa na nga ba ang obrang ito? Ang himen o himene ay kilala rin sa tawag na boda romana. A lot of people were saying, yung nawawalang, kasi may dalawang pinakamagandang painting daw si Juan Luna. Yung boda romana na yan, at saka yung People and Kings. Doon yung pinakamagandang painting niya na yun, according to the critics. For the longest time, parang nawala na siya. May mga chismis na sa Europe daw, pero chismis lang. Juan Luna, historian ako, pero parang hindi ko pa na-encounter to. Hindi mo naman siya na-appreciate kasi black and white, nasa libro, boseto, tsaka yung mga sketches. Yan yung naiwan sa National Library natin eh. Wala tayong buong painting. Hindi siya kilala ng mga Pilipino. Matapos mawala sa mata ng publiko sa loob ng mahigit 100 taon ng painting na himen o himene, ay muli itong nahanap at natagpuan ng isang art collector na si Ginoong Jaime Ponce de Leon. 15 taon na ang nakalipas noong nagsimula ang paghahanap ni Ginoong de Leon sa painting na ito. Sa loob ng isang dekadang paglalakbay para sa misyong hanapin ang nawawalang obra ni Juan Luna, marami-rami na ring iba't ibang major at art galleries ang kanyang nakausap. Taong 2014 nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang kaibigan. Agaran siyang pumunta sa aristocratic home sa isang syudad sa Europa. Sa puntong iyon ay natuldukan na ang mahaba-habang paglalakbay ni Ginoong Jaime sa paghahanap ng itinuturing niyang Holy Grail, ang himen o himene. Noong 2017 ay matagumpay na naibalik ito sa Pilipinas kung saan naimbak sa pribadong pasilidad sa ating bansa hanggang Oktubre 2022. At noong nakaraang taon lamang kasabay ng selebrasyon ng pagkamit ng kalayaan ng ating bansa ay napagdesisyonan ni Ginoong de Leon na ipakita ito sa publiko. Sa kasalukuyan, ang painting na ito ay nakalagak sa Ayala Museum. Noong June 12 noong nakaraang taon ay binuksan ang exhibit na may pamagat na Splendor, Juan Luna, Painter as Hero. Sa pagsisimula ng museum tour ay bumungad sa akin ang napakalaking mapa ng Paris, France. Pinapakita rito ang naging journey ni Juan Luna bilang pintor sa Europa. Ang una po nating makikita dito sa exhibition ay ang introduction para sa exhibition na to. Actually, isa lang pong painting ang naka-feature sa exhibition na ito. Tinatawag na Himen o Himeni na nakikilala rin sa Roman wedding. Ang una pong exhibition nito ay noong 1889 sa tinatawag na World Exposition or Universal Exposition of Paris. May kita rin dito sa Splendor exhibit ang iba't ibang kopya ng pahayagan sa Espanya kung saan naging laman ang istorya at karera ni Juan Luna. Isa ito sa mga pinakatanyag na newspaper on art sa Spain nung panahon na yon, at ang front cover ay mismong si Juan Luna. At pinag-usapan talaga siya ng mga
kritiko, ng mga mahilig sa art at ng mga iba-ibang pintor ng panahon niya. At simula lang naman yun ng kanyang career bilang isang tanyag na pintor, hindi lang sa among Filipinos but in Europe. At itong makikita nga natin sa Paris ay isa sa mga, just one of many in that decade na sumikat na paintings niya at nagpatanyag talaga ng pangalan ng ni Luna. Sa pangatlong kwarto, may kita ang mga study sketches ni Juan Luna kung paano niya inaaral ang ancient Rome at classical arts na pangunahing tema sa kanyang pyesa. Naikwento pa sa akin dito sa Ayala Museum na sa tulong ni Aloe Vera ay mas naintindihan ni Juan Luna ang konsepto ng architecture at color study na kailangan niya para sa pagbuo niya ng himen o himene. So pagkatapos po ng ating unang 3 rooms, nandito na po tayo sa isang hallway na malapit na po natin makikita yung painting. At ang makikita naman natin sa wall or hall na ito ay ang mga iba-ibang wash on paper na studies ng mga iba-ibang characters ng himen o himeni. Kabilang sa mga makikita sa sketches ay ang mga karakter na katulad ng priestess, yung mga bridesmaids, yung mga bisita, at syempre, ang bida sa kanyang obra, ang bride. Sa bahaging ito ng exhibit, sobra akong namangha dahil nabigyan ako ng pagkakataon na masilip kung paano nga ba binuo ni Juan Luna ang isa sa kanyang makasaysayang obra. Isa pa sa mga interesting part ng silid na ito ay ang painting na nakalagay sa parteng gitna ng silid. Ito ang pinakasikat na sketch o study painting ni Luna, ang Sueños de Amor. Tungkol ito sa kanyang asawa na si Paz Pardo de Tavera. At sa likurang bahagi ng painting na ito ay mayroon pang isang sketch ng bridesmaid na may kita rin sa painting na himen o himene. Pagkatapos ko masilayan ng sketches ni Juan Luna ay magtutungo na ako sa silid kung saan nakalagak ang painting na himen o himene. Sa totoo lang, hindi man ako isang art expert pero pagkakita ko pa lamang sa painting na ito ay hindi ko maiwasang mamangha dahil nabigyan ako ng pagkakataon na makita ang isang obrang nagpakilala kay Juan Luna sa Europa at nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Isa pang napansin ko na mayroong pagong sa eksena ng kasal. Ipinapakita raw dito yung galing ni Juan Luna sa paggamit ng simbolo dahil nabanggit sa akin kanina na ang pagong na ito ay nangangahulugang love and fertility. Kapansin-pansin din ang kambing sa pyesa na sinasabi na ito raw ay isang tradisyon sa Roman wedding na kung ano ang kalalabasan ng bitukan to ay ito ang magiging buhay rin ng mag-asawa. Yung comparison ng spoliarium and eto, diba sa spoliarium, sobrang makikita mo talaga yung darkness, yung cruelty, injustice. Hindi siya nakakasawang tignan. Kasi yung bawat pyesa, bawat detail niya, nagpapakita siya ng impressionism sa akin. So parang, dun pa lang, sold na ako pag nakikita ko siya. Noong 1889, ang makasaysayang obrang himen o himene ay nagwagi ng bronze medal sa Exposition Universale sa Paris. Pagkatapos nga manalo ng himen o himene sa Paris ay itinago ito ni Juan Luna sa kanyang pangangalaga. Kaya naman yung change of hands ng painting na ito ay through private hands. At pagtapos ng ilang century ay nahanap ito at nabili ni Ginoong Jaime Ponce de Leon na isa ring kilalang art collector at matalik na kaibigan ng Ayala Museum Director na si Director Mariles Gustillo. We first talking to Jaime Ponce de Leon, who owns this artwork, but nobody knew he had it.
primarily to do fundraising with him. And he goes, let me think. But he didn't even mention it yet. And then we followed it up again, and we had lunch with him again. And then he goes, well, I have something that I think you might be interested in. And when he told us that it was Himen or Himene, my jaw dropped, right? Because it's really been a legend in the art world that there's this painting, but it's only been seen in color prints. Nobody's ever seen a photograph of it. So then the conversation started, and we felt it was also a good time to conceptualize an exhibition because it just happened to be the 125th anniversary of Philippine nationhood. Isa pa sa nakwento ni Director Mariles sa akin na isa sa dahilan ng pagbubukas ng exhibit na ito ay ang kanilang kagustuhang maging daan ng Ayala Museum na mas maintindihan at masaksihan ng mga katulad kong kabataan ang mga ganitong painting na bumuo sa Philippine history. It was really very inspiring because remember Juan Luna was also part of the Ilustrados with Jose Rizal, and they were the ones who instigated our desire for freedom. So that kind of background, I think children should know. And so when you come and see the exhibition, we also took extra care that you will experience, not just see the painting, but experience what life was like. And I'm sure you will talk to other people, but 1889, when this painting won in the Paris World's Fair, medyo mabigat yon. Kasi yung Paris World's Fair at that time in 1889 was like Olympics. It was the turn of the century. Para siyang precursor of the new normal that was about to happen. Pagkatapos ng silid kung saan nakalagak ang painting na Himen o Himene, nasabi sa akin ni Director Mariles na isa pa sa mga interesting part ng exhibit na ito ay matatagpuan sa kabilang silid dahil mas mararamdaman natin doon kung gaano kalaking bahagi ni Luna at ng kanyang mga obra sa pagkamit natin ng kasarinlan. Nandito tayo sa kwarto kung saan sumisimbolo sa maraming bagay during the times of chaos ng mga Pilipino, especially during Spanish regime. Kung mapapansin ninyo, yung kwartong to, dumana siya ng distraction and pagkasira ng mga paligid. Like for example, eto, may mga cracks siya, yung sahig may mga cracks din, and sa bawat cracks at sa bawat pagitan ng mga bato, may mga umuusbong na halaman. Yung mga halaman na to, it symbolizes the Filipinos na nag-strive during the time of pananakop ng mga Spanish. And sa kalagitnaan ng mga halamang ito ay si Juan Luna. Sa huling bahagi ng Splendor Exhibit ay mayroong mini-documentary. Dito masasaksihan ng mga bibisita ang naging journey ni Ginoong Jaime de Leon sa paghahanap ng painting na ito. Habang pinapanood ko ito, napagtanto ko na kasabay ng paghahanap sa nawawalang painting na ito ni Juan Luna, ay nahanap din natin yung totoong pagkakakilanlan niya, na hindi lang siya basta pintor na mainitin ng ulo. Siya yung pintor na isa sa nagpalaganap ng galing ng isang tinuturing na Indio ng ibang bansa noon, na mayroong talento at maipagmamalaki ang isang Filipino sa anumang larangan, lalo na sa larangan ng pagpipinta. Kaya lalo pa akong napaproud bilang isang Filipino.
Upang mas malaman at maintindihan ko ang naging buhay ni Juan Luna noon, ay binisita ko ang probinsya kung saan siya ay pinanganak at lumaki. 1850 nang lumipat ang pamilyang Luna sa Badoc, Ilocos Norte. Dahil ang kanyang ama na si Don Joaquin ay in charge sa pagbebenta ng mga tabako, liquor, papeles selyados o stamp papers para sa pamahalaan ng Espanyol. Kapansin-pansin sa istruktura pa lamang ng bahay ng pamilya Luna ay may kakayahan na ang kanilang pamilya dahil noong panahon ng mga Spanish, ang mga bahay noon ay karaniwang unang palapag lamang ang gawa sa bato, ngunit ang kanilang buong bahay ay gawa sa bato. Masasabi kong ang mga Luna ay may kakayahan nung panahon nila sapagkat nakapag-aral sila sa ibang bansa. At the same time, ang kanyang ama ay naging BIR inspector under the Spanish government. So, relatively mataas na posisyon yon sa gobyerno nung panahon nila. Just like any other Filipino tradition, very tight sila. Ang isa nga sa mga madalas naming kwento, pag nakita natin yung size ng kanilang atay bed, maybe one of the reasons is tabi-tabi silang natutulog. Figuratively, yun ang isa sa mga nakikita kong description sa pagiging nila, tight. Juan Luna, nanirahan siya sa bahay na to hanggang 4 na taong gulang. So relatively, when we speak of yung formative years ng isang tao, half of yung taon dito siya nahubog sa bahay na ito at sa bayan na ito. Just like any other bayani natin, kagaya nila Jose Rizal, among others, feeling ko namulatan nilang hindi pagkapantay-pantay under the Spanish colony. So, feeling ko that brought them na yung sinasabi nating struggles and personal restraints na ipaglaban nila, na maging kapantay-pantay nila ang mga Spanish. Since very tight ang Luna family, from the parents to the siblings, kahit 4 lang sila na pinanganak dito, feeling ko yun ang nang hubog sa kanila, na despite staying abroad, mahalaga sa kanila ang pagiging Pilipino nila. Not just for the family, but for the rest of the Filipinos. So for me, again, exemplary. Exemplary. Ang bahay na ito ay naitayo noong 1850. Tumira ang buong Luna family dito hanggang 1861. In 1861, the same year, nasunog. Sad to say, totally abandoned siya until 1977. It was actually spearheaded by then First Lady Imelda Marcos, kaya na-restore to its originality. It's a common knowledge, especially sa buong Ilocos Norte, na itong bahay na to, from 1861 to 1977, that's more than 100 years, under the leadership of then First Lady Imelda Marcos, naitayo to in just 45 days. That's how important it is. Sa kasalukuyan, ang bahay na ito ay nagsisilbing museo ni Juan Luna at Antonio Luna. Naikwento ni Sir Angel sa akin na katulad ng mga bahay noong araw, ang entrance ng bahay ng pamilya Luna ay nasa likurang bahagi ng bahay. Pag-akyat sa tahanan ng pamilya Luna ay may kita rito ang orihinal nilang kusina noong 1850.
Isa pang orihinal na parte na tahanan na may kita rito ay ang pader na ito, na nabahagi ni Sir Angel sa akin na isa itong pader na natira matapos masunog ang kanilang bahay noong 1861. Sa loob, tingnan natin ang kanilang sala. Nara flooring, bahagi ng restoration in 1977. Ito ang kanilang kwarto kung saan natin makikita na isa silang mayamang pamilya. Ang original atay bed, mga muebles, kamagong Nara old hardwoods. Naibahagi sa akin ni Sir Angel na orihinal na pamamayari ng pamilya ang atay bed na matatagpuan sa silid na ito. Ito ay mula sa ancestral house ng pamilya sa Binondo, Manila. Ang ibang mga kagamitan na matatagpuan dito katulad ng mga upuan at tokador ay mula sa iba't ibang pamilya sa Badok. Pagbaba naman sa unang palapag ay matatagpuan dito ang iba't ibang bagay patungkol kay Juan Luna. May kita rito ang isa sa main highlight ng museo, ang karatulang mayroong nakasulat na Yo soy de Filipinas, Badoqueño, na nangangahulugang I'm from the Philippines, Badoqueño. Nung panahon nila, etong palapag na to is practically para sa mga komersyo. Since one of the primary products ng mga Ilocano back then was yung tobacco. And yun nga yun ang minamanage ng father, ama ni Juan Luna. So, dapat insulated siya. So, mapapansin nyo, ang unique sa identity ng museo ni Juan at Antonio Luna is yung pagiging two-story brick house niya. Oh. So, in essence, ang first floor, kaya naging bricks is because of the insulation for the monopoly product. Narito rin ang replika ng ilan sa mga notable paintings ni Juan Luna, tulad ng Parisian Life, El Pacto de Sangre, ang Jimeno o Jimene at ang Spoliarium. Isa pang umagaw ng pansin ko ay ang mga lumang paleta at pinsel ng mga kaibigan ni Juan Luna na si Felix Resurrección Hidalgo. Andito rin ang mga paleta ng kanyang mga naging estudyante. Paglabas naman sa museo ay matatagpuan dito ang isa pa sa pinagmamalaking highlight ng museo, ang mga abel na nakalagay sa mga bintana ng bahay. Part of the story, of course, the Spanish galleon, mga Ilocano abel ang ginamit nila to set sail. Oh. So parang ina-highlight lang namin ang Ilocanos, especially Juan Luna. Bukod pa sa mga nakita nating orihinal na pader sa loob ng museo, ay may isa pang orihinal na pader dito sa labas. Naibahagi sa akin ni Sir Angel na ito ang nagsilbing kritikal na parte dahil itong pader na ito ang nagsilbing guide para sa ginawang restoration. Bilang pag-alala sa ika-150 anibersaryo ng pagkamatay ng magkapatid na Juan Luna at Antonio Luna, ay ginawa na't nilagyan sila ng rebulto na matatagpuan din sa labas ng bahagi ng museo. Ang mga rebultong ito ay gawa ni Sir Juan Sajid Imaw. Nakakatuwa na mayroong mga ganitong museo lalo na para sa mga kabataang katulad ko na nagpapaalala sa mga Filipinong nagsilbing bayani. Ito rin ang sumisimbolo na huwag nating kalimutan ang kanilang mga nagawa at naambag sa ating bansa.
Sa loob ng maraming taon, isa sa tumatak at nakakabit na sa pangalan ni Juan Luna ay ang kanyang mga hindi matawarang mga obra na ito rin ang nagpakilala sa kanya at sa mga Filipino sa ibang lahi. Ngunit kadikit din ng mga maganda niyang mga nagawa ay ang madilim na personal na krisis na kanyang hinarap. Luna made the decision to move to Paris because Paris was considered the center, the center of art. When Juan moved to Paris in 1884, that's where he would meet Paz. The two fell in love, and 2 years later, they were wed. So I think we also see in the notes of Luna, in his epistolario, that he described the early years of his married life as being very busy. He describes the joyous chatter of his son. So I think it's typical, right, of many families. The early years, there's a lot of coping, there's a lot of joy as well. Devoted siya kay Paz kasi pinipainting niya si Paz. Obsessed siya talaga. Madly in love. At may mga painting na pinapaint niya si Paz, na tulog, in-sketch siya na tulog, pinapaint niya kasama yung mga anak nila. I think madly in love si Luna sa kanyang wife. Nagsimulang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawang Luna at Paz noong namatay ang kanilang bunsong anak na si Bibe. Dahil napansin ni Juan Luna na parang hindi na nagluluksa ang kanyang asawa sa pagkamatay ng kanilang anak, dahil ayon kay Luna ay hindi na ito nagsusuot ng itim na damit at naglalagay na rin ito ng mga kolorete sa mukha. So, sinundan niya yung si Paz at nakita niya si Paz pumasok sa isang gusali. Kinatok niya yung gusaling yun. At ang lumabas ay si Monsieur Dusac. That supposed evidence, malay mo ba? Hindi mo naman alam di ba? So, supposed evidence talagang na-confirm. So, to cut the long story short, nagtakot si Juan Luna na nung dumating yung mother-in-law at si Felix Pardo de Tavera, dumating sila sa bahay, sa studio ni Juan Luna, nakukunin na nila yung bata, si Andres Luna. Yun yung nag-trigger sa kanya na ikulong yung mag-iina niya, saka yung mother-in-law niya. O nagkulong sila doon. Takot sila kay Juan kasi may baril Pero nangyari ay pinasok ni Juan Luna yung CR. Double door Hindi pala nila nasara yung sa pinto sa CR. At binaril niya point blank yung mother-in-law niya tsaka si Paz. Mother-in-law was dead. I think Paz survived for 11 hours. And then she died. Pagkabaril niya sa mag-ina, iyak siya ng iyak. Nakita siyang umiiyak. Tapos parang sinabi niya doon sa mga investigador nung dumating, ayan ang baril, mag-ingat kayo, it's loaded. Ang plea niya ay insanity. Napawalang sala ng hukuman si Juan Luna noong Pebrero 7, 1893 dahil sa paniniwalang ipinagtanggol niya lamang ang kanyang karangalan bilang lalaki. Makalipas ang 5 araw ay muling pumunta si Juan Luna kasama ang kanyang anak na si Andres Luna at kapatid na Antonio Luna sa Madrid. At noong 1896 ay muling bumalik si Juan Luna kasabay ng naganap na Philippine Revolution ng Cry of Balintawak. Setyembre 16 ng kaparehas na taon ay inaresto sila ng kanyang kapatid na si Antonio Luna ng mga otoridad ng Spain sa pagiging kabilang raw umano sa Katipunan Rebel Army. Napalaya si Juan Luna ng Spanish courts noong May 17, 1897 at muli itong pumunta ng Spain noong July 1897. Naisip ni Juan Luna na umuwi sa ating bansa noong makatanggap siya ng masamang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Antonio Luna. Dumaan si Juan Luna sa Hong Kong pabalik ng Pilipinas noong unang araw ng Disyembre 1899. At noong 5 ng Disyembre ng parehas na taon ay inatake siya sa puso ngunit naagapan ito ng mga doktor. Ngunit noong 7 ng Disyembre ay muling inatake ang pintor at ito ang kanyang kinamatay. Juan Luna was able to prove it. But it can also bring, yung being the best that you can be, might also bring honor to your country. And you become part of the national development. Pero we have to learn from his mistakes. How do you deal with downfall? How do you deal with frustration?
how do you deal with personal crisis? Violence will not help you. Alam mo yon, parang hindi sagot ang dahas sa mga problema. Ayoko sa cancel culture eh. Hindi ko gusto yung cancel culture na hindi natin nakikita yung kadakilaan ng tao dahil may nagawa siyang mali. I-recognize natin yung mali, pero ibigay natin kay Juan Luna yung tamang lugar niya sa ating kasaysayan bilang tagapag-ambag sa pagbabago at sa pagbubuo ng bansang Pilipinas. Nakakabit man sa pangalan ng pintor na si Juan Luna ang malagim na nangyayari sa kanyang buhay, ay dapat matutunan nating mga Filipino ang mga naging pagkakamali niya, ngunit huwag nating kakalimutan ang kanyang mga naging ambag sa pagbuo at pagkamit ng ating kalayaan. One thing na maalala ko sa legacy ni Juan Luna is yung spoliarium and yung imene niya. Kasi yung pyesa na yon, alam kong malaki yung difference nun. Na kung ano yung kwento nun na nais i-portray or nais i-depict sa mga tao, no? Pero sa mga pyesa na yon, doon din mapakita yung lightweight ng buhay ng isang tao and yung dark times ng buhay ng isang tao, no? Nakatulong siya sa akin na malaman kung sino ba talaga si Juan Luna sa buhay nating mga Pilipino. Kung ano nga ba yung naambag niya sa atin sa mga sa ating kultura and also sa paniniwala natin bilang isang Pilipino. And also siguro nakatulong din sa akin yung malaman yung background ni Juan Luna, kung saan siya nagmula, kung ano yung way niya na paggawa ng mga arts, kung paano na-express niya yung sarili niya sa paggawa ng pyesa. Sa buong pyesa na yun, siguro naiwan sa akin, no, sa puso ko habang nakita ko yun is yung balance ng buhay. Lalo na nakita ko yung pyesa ng Imen o Imene. Sobra akong na-touch kasi sobrang holy ng pagkakagawa sa kanya, to the point na parang every detail niya very pinag-isipan kasi kasi bawat pyesa, 'di ba, niya pa, pinart by part niya pa hanggang sa magawa niya ng isang pyesa. So very strong nun, no? Sobrang strong ng kanyang story, background, tapos yung legacy niya pa sa paggawa ng mga pyesa na nananalo ng mga international award na sana hanggang sa future generation is ma-retain and sabi pa sa mga future generations. Kasi sobrang importante na malaman yung mga kwento ng mga national heroes natin, lalo na si Juan Luna, kasi sa pamamagitan ng pagpipinta niya, naipaglaban niya yung kwento and buhay ng mga Pilipino during the dark times.